Holy Spirit. Lord, muli po ako nagpapasalamat sa iyo. Nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa bawat oras, bawat panahon, bawat pagkakataon, Ama. Patuloy po akong humihiling sa iyo, dumadalangin sa iyo, Panginoon, sa oras na to. Na patuloy mo kaming muli, Panginoon, Lord, samahan sa oras na to, O God, na ipakita mo muli, Panginoon, Lord, ang hiwaga ng iyong karunungan na patuloy na nagmumula sa iyo. Hiwaga, Panginoon, na walang sino mang makapapantay, Ama. Bawat isa sa amin, O God, ay nagdedepende sa iyo. Lord, sa mga oras na to, patuloy mo kaming hugasan, linisin sa anumang karumihan at pagkakasala namin na nagawa sa iyo, sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy mo kami, Panginoon Lord, hallelujah, patnubayan, Ama, sa bawat hakbang, lakad at desisyon, direksyon, Panginoon, na tanging sa iyo lang nagmumula. Lord, inaalay namin ang aming buhay, Panginoon, at Lord, isinusuko namin sa iyo. Ikaw ang aming Diyos, sariling tagapagligtas, Panginoon, na patuloy magbibigay sa amin ng dahilan, kabuluhan, Panginoon ko, kung bakit kami nabubuhay. Dahil kung hindi kami nabubuhay para sa iyo, Panginoon, ang buhay nito ay walang halaga. Kaya sa oras na to, Panginoon, sa hiwaga, kapangyarihan, Panginoon, ng banal na spirito, Panginoon, nananalaytay sa bawat isa sa amin. Ipaunawa mo, Panginoon, ang salita na nagmumula, Panginoon Lord, sa iyong wisdom, knowledge, and understanding. Kaunawaan, Panginoon Lord, na maitanim sa puso at isip ng bawat isa, Ama, ang kahulugan ng iyong mga banal na salita, Panginoon, na itinatanim mo sa bawat buhay at nagmamanifest, dumadaloy, na-absorb, Panginoon, ng aming espiritu na nag-grow through understanding, Panginoon, deeper than yesterday, Ama. In the mighty name and powerful name, Jesus, we praise, we honor, and we bless in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So, ito po ang Diyos po nagsisimula sa certain movement in our lives. Pag sinabing certain movements, walang kahit sinong makakapag-move nun, makakapagnakaw, o pag sinabing certain, stable yun. Hindi yun gagalaw. Walang kahit sinong makapaggagalaw nun o makapagbabago. Amen? At may mga bagay na ino-order ng Panginoon na nagre-respond siya hindi sa pamamagitan ng panalangin ng bawat isa. And sometimes naman, nagre-respond siya dahil sa panalangin natin. God also, nagre-respond ang Panginoon sa obedient natin. Amen? And also, nagre-respond ang Diyos sa prophetic act natin. Pag tinawag na prophetic, katulad nung sinabi niya kay Ezekiel, di ba? Prophesy to the bone, sabi niya gano'n. Alam niyo, pag sinabing prophetic act, yung pagkilala mo kasi ang Panginoon, alam mo may mga bagay na gagawin ka na alam mong hindi ka niya hihindian dahil yun ay naka-will niya. Alam niyo yun? Katulad ng I am healed. No? Pag sinabing prophetic act, nag-a-act ka na magaling ka na. Kasi tinatanggap mo talagang magaling ka. Hindi yung sinasabi lang ng bibig mo pero yung isip mo, ay meron pa rin akong sakit na ganito, ay meron. That's not prophetic act. No? Kaya si Lord nagre-respond din sa prophetic action mo kapag talagang nagmanifest ito sa buhay mo that you receive the healing from Him. Kasi totoong naniniwala ka, totoong alam mo ang dahilan ng dugo ng Diyos, totoong alam mo kung sino si Jesus. That is the prophetic act. Amen? Kaya nga may mga bagay na, even yung mga tao, di ba, pag sinabi mo sa asawa mo na basta maniwala ka lang, God will provide. Ayan na naman, God will provide na naman. Pero di ba, dahil nag-act siya ng prophetic act, di ba, nangyari, nag-provide nga ang Panginoon because of her faith. Amen? Katulad nung kwento, di ba, ng faith ng kaibigan nila na sinira nila yung bubong, di ba, para lang maibaba sa harapan ni Jesus yung lumpo. Di ba, it's not about his faith, it's about the friend's faith, yung mga kaibigan niya. Dahil sa pananampalataya ng mga kaibigan mo, magaling ka na at pinatawad ka na rin sa kasalanan mo. Pwede pa lang ipahiram yung faith. Amen? It is written. Biblical po yan, no? Hindi po ako nagtuturo ng hindi biblical. Amen? Sa praise the Lord for that. Na po, so ang last topic natin is the seed of God. Na po, ano ba ang nagsusustain sa ating mga believer in every season ng buhay natin? Ikaw po, anong nagsusustain sa'yo? At paano ang Diyos ay nagsusustain sa mga people o sa tinatawag niyang child of God? Ikaw ay tinawag na child of God
Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon ng totoo, hindi ka na niya tinuring na kaaway, ikaw ay anak ng Diyos. Amen? So, purihin po ang Panginoon. We are the child of God. Hindi ka tinawag ng Diyos na adult. You are child. Bakit? Kasi forever kang tuturuan ni God. Kaya tayo tinawag na child of God. Kasi ang bata, kaya nga sabi niya, maging katulad kayo ng bata. Kasi ang bata, 'di ba, laging tinuturuan, laging tinutulungan. Amen? 'Di ba po? Laging dinidisiplina ang bata, kaya ka tinawag na child of God. Amen? At yun yung advantages natin sa iba para mauntindihan mo yung mga bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Mga bagay na po na hindi lang Diyos dapat ang gumagawa. Ikaw din mismo may gagawin. Amen? So, paano ba natin napapamove yung heart ni God? Sino nakakaalam dito? Paano mo mapapamove yung heart ni God? Yun yung mga pag-aaralan natin. Ano po? May mga panahon na nagpapasting tayo, may mga panahon po, 'di ba, na tayo po ay maraming ginagawang bagay pero hindi natin napapamove si Jesus. No, kasi inaano pa rin, sinasabi pa rin ng Panginoon, hindi ko gagawin yung sinasabi mo sa akin. Amen? Hindi mo ako mapapakilos ng ganyang kaparaanan. Na po, hindi natin ma-ooperate si God. Amen? Pero sinabi ni Lord on how to please Him. Amen? Kaya hindi lahat dahil nanalangin ka ba, sinagot ng Diyos? Hindi. 'Di ba? Hindi lahat ng panalangin mo tinugon ng Panginoon. Hindi lahat ng gusto mo, yun yung way na ginawa ng Diyos. Minsan nga, kabaligtaran pa yung ginagawa niya. Minsan nga, yung pain pa eh, di ba? Di ba? Na yung pain, 'di ba, pag Tagalog binasa mo yung pain, pain ng kaaway, 'di ba? Yung pain na ginamit ng kaaway na naging pain sa iyo, yung pain na yon, yung brokenness na yon, yung gagawin ni Lord nakabaligtaran. Amen? Yung pain na yon gagawin ni Lord nakabaligtaran, na aayusin yung buhay mo. Na mas gagawin niyang mas sweeter kaysa dati. Amen? Hallelujah. Kaya iba mag-operate si Lord. Kaya nga sabi niya, your thought, yung pag-iisip mo, Raymond, hindi ko pag-iisip. Amen? Yung kapaaraanan mo, Tatay Alejandro, hindi ko kaparaanan. Amen? Kaya kung kinakailangang durugin ka, wasakin ka, himay-himayin ka, amen, ng mga season ng buhay mo ngayon, noon, at sa mga susunod pa. Amen? Diba? Respetuhin po natin yung kaparaanan ng Panginoon. Dahil yun yung paraan, minsan, na nagpa-function si God para ma-purify ka. Amen? At minsan, doon na way na nagpa-function si God para makita mo purely yung revelation ng Diyos. Amen? Yung revelasyon niya sa buhay mo, hindi ko sinasabing revelasyon ng ina-add ko yung revelasyon ng Bible. Revelasyon niya na mismo ikaw ang makakasaksi, Kuya Lindon. Na mismong ikaw ang makakasaksi, Nanay Andrea. Na mismong ikaw, Ate Annalisa, ang makakasaksi ng revelasyon na kaya pala. Amen? So, sa tagal mo na nasa around ka, 'di ba? Ng pagsunod sa Panginoon. Amen? After mong nararanasan yung presensya ng Diyos, simula nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, na po, about kung paano nagpapakilala yung ating Jehovah God. Amen sa'yo at sa akin. Hallelujah. Na po, may mga bagay na natuto ka na talaga. Tama po ba? Mga bagay na natutunan mo habang lumalakad ka. Amen? Sa Panginoon. 'Di ba? Habang nakilala mo siya, 'di ba? May mga bagay ka na nagre-respond siya sa mga bagay na gusto niya. Anak, dito ka lang. Dito ka mag-focus. Anak, ito yung hindi magigiba. Ito yung kahit anong mangyari sa paligid mo na nakikita mo, dito ka lang, nak. Dito ka lang. Dito ka lang magtitiwala sa akin. Amen? So there's a time na po, nasasabihin sa'yo ng Panginoon na hindi niya gagawin yung gusto mong gawin. At there's a time na hindi ka ibibless ng Panginoon sa mga tao na nakakasama mo at nakakasalamuha mo. At there's a time na yung mga taong pinagdadasal natin, na po,
hindi mangyayari yung mga bagay. 'Di ba? Kasi may inaayos sa kanila. Amen? Kaya minsan makikita mo na lang yung resulta, kaya pala, meron palang dapat ayusin. 'Di ba? Kaya hindi pala agad nag-respond si God sa mga prayer natin. Pero kung ang mga lalaki at babae, 'di ba, ay nagre-respond tayo prophetically, na po? Prophetically na alam mo 'yon, yung automatic hahakbangan mo 'to kasi alam mo na ito yung will ng Lord sa buhay mo eh. 'Di ba? Sino po yung humakbang sa will ng God na napahiya? 'Di ba? Sino po ang humakbang na will ng Lord yung ginawa mo pero napahiya ka? I believe no. 'Di ba? Kasi kapag gumahakbang ka sa will ng Panginoon, na po, hindi kanya ipapahiya, never kanyang ipapahiya. Kahit sino pa yan, Poncio Pilato na nasa harapan mo, kahit pa presidente yan, pag tinayuan mo yung will ng Lord, no, minsan, yun yung magpiplis sa puso niya para i-change niya yung mga bagay, 'di ba? Na even against sa kanya. Pero dahil dineclare mo, kapatid, dahil anak ka niya. Amen? Dahil dineclare mo, kailangan kong gawin 'to. Kasi sinabi niya yung pangako ko eh. 'Di ba? Dineclare niya alam mo yon, talagang galing sa puso mo yung pangako ng Panginoon. Hindi ko pwedeng pabayaan tong si Selena. Kasi salita ko yung binigkas niya. At kailangan kong tayuan yun kasi certain yun. Amen? Kaya, purihin ang Panginoon. Ano po? Kaya, makikita natin, katulad ng kwento ng Ninibe, na po, ni Jonah. 'Di ba? Si Jonah. Natatandaan niyo si Jonah po, ano? 'Di ba lumihi siya sa tawag ng Panginoon sa kanya? Kasi sabi ng Panginoon, sabihin mo sa mga Ninibe, I will destroy them. Sinabi po ng Diyos yun na, I will destroy them. Hindi niya sinabing, sabihin mo sa kanila, mag-repent sila. Hindi yun ang salita ng Diyos. I will destroy. Na po, minsan, may mga salita si God na yun ang sinasabi niya pero hindi yun ang totoong meaning nun. Amen? Hindi niya sinabi na mag-show ako ng mercy sa Ninibe. Hindi niya sinabi na mag-show ako ng goodness sa kanila. Pero dahil si Jonah lumalakad sa presence ni God, amen? Alam ni Jonah kung anong ibig sabihin ni God. Amen? Because he carry, di ba, the presence of the Lord, naiintindihan niya yung sinasabi ng Diyos pag sinabi niyang, I will destroy you. Amen? Lalo na yung lugar na yon. Amen? Naiintindihan niya yon. Deeper in her heart, deeper in his heart, naiintindihan niya kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Naiintindihan niya. Naiintindihan niya na ang Diyos ay slow to anger and quick on mercy. Amen? Yun po ang sabi ng Panginoon, no? Hindi siya ganun kaagad nagagalit. Slowly yun, nagagalit ang Diyos. Marami siyang pagkakataon na ibibigay sa'yo at sa akin bago siya magalit. At pag nagalit siya, napakabilis ng mercy niya pag nagsisi ka. Diba? Kaya nga ang ginawa ng Panginoon doon sa Ninive, diba? Diba? Nagkaroon ng conviction yung kanilang king. Kahit si mismong siya, nagpasting siya. Pati mga hayop nagpasting. Diba? Naghubad sila, naglagay ng abo sa ulo nila para ipakita sa Panginoon na talagang sila wholehearted silang nagsisisi. Amen? At anong ginawa ng Diyos? Diba? Kasi yun yung nature ni God. At makikita mo lang yung nature niya, madidiscover mo lang yung nature ng Panginoon, hindi lang sa pamamagitan ng Holy Spirit na nagtuturo sa atin, no? O nag-i-instruct sa atin. Kapag lumalakad ka na sa presensya ng Panginoon, no po, at nakikilala mo siya, makikilala mo siya, no po, at ikaw, being with God, mauunawaan mo yung puso ng Panginoon kung bakit. Kaya nga minsan bilang magulang, 'di ba, naintindihan mo yung anak mo kahit nagkakasala sa'yo, kahit paulit-ulit kang sinasaktan, ba't ganun pa rin yung puso mo sa anak mo? Kasi nananatili siyang anak mo. Amen? 'Di ba? He is your child. 'Di ba? She is your child. At hindi yun pwedeng baguhin ng kahit sino. Ganon din sa Panginoon. Kaya nga pag sinabi ng Diyos na kung ano yung gusto niya, at kapag sinabi ng Diyos na kung sino siya, that is two different things. Katulad sa sarili mo, pag sinabi mong I want this, pag sinabi kong I want this, ito yung gusto ko, 'di ba?
Gusto ko, gusto ko na magalit na po sa mga taong gumagawa sa akin ng masama. Excuse me po. Pero that's not who I am. Amen? Kaya minsan, may mga sinasabi ako sa bibig ko na hindi ko na sila patatawarin na sa ginawa nila sa akin. Pero pag nandyan na sila, that's not who I am. Amen? So magkaiba yon. Magkaiba yung gusto mo at magkaiba yung kung sino ka. Know the difference. Na? Ang isang tao, makikilala mo lang kung who he is or who she is na kapag nag-i-spending time ka sa kanya. Tanong niyo si Nanay Andrea kung sino ako, kilala niya ako kasi nag-spending time ako sa kanya. Umiiyak ako sa kanya, tumatawa ako sa kanya. 'Di ba? Si Jane, kilala rin niya ako. 'Di ba? Makikilala mo ang tao kapag nag-i-spending time sa'yo, tama? Makikilala mo kung who am I. 'Di ba? Kaya makikita mo na what I do, minsan yung mga ginagawa ko, na po, is not who am I. Kasi minsan may mga ginagawa ako, na po, huwag kayong ma-confuse. May mga ginagawa ako na minsan labag sa kalooban ko, pero dahil sinabi ng Panginoon, kailangan kong gawin. Amen? Ikaw din. 'Di ba? May mga ginagawa ka. 'Di ba? Sa buhay mo. Sino dito? 'Di ba? Ito yung gusto mong gawin. Pero dahil hindi ikaw ito, hindi yun ang gagawin mo. 'Di ba? Kaya huwag kayong ma-confuse sa kung anong gusto mo at kung sino ka. Amen? Dahil ang Diyos nag-ooperate ang Panginoon about His heart, especially po kapag gusto mong kilalanin siya. Pati puso mo mapapasunod niya. Pati puso mo, kapatid, mapapasunod ng Panginoon, maniwala ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, huwag kang lumakad through your emotion, huwag kang maniwala sa puso mo kasi yung puso mo mandaraya. Di ba, sino yung napapasunod dito ng Panginoon na iba yung nararamdaman na emotion mo, pero pag si God ang kumilos sa puso mo, Lord, bakit? Bakit? Karumal-dumal, di ba yung ginawa nila? Kasampasan pa yung ginawa nila, pero bakit ganun pa rin yung gusto mong ibigay sa kanila? Amen? Kasi si Lord, dinahaplos niya yung puso mo. Tinatouch niya yung puso mo. That's God working. Ganun po yung Diyos kumilos sa atin. Na minsan may mga bagay na kahit minsan kayo din, di ba, na nai-impart sa atin yung ugali ng Diyos na ito yung gusto mong gawin sa kanila, pero pag andyan na sila, nahahabag tayo sa kanila. Kaya nga sabi ng Panginoon sa salita niya, na pagpapalain ng Panginoon, yung mga taong mahabagin, yun ang makakakita ng kingdom ng God. Amen? Kasi nagmamanifest sa atin habang nag-aaral tayo palalim. Gusto mo magalit sa asawa mo sa mga ginagawa nila, pero pag nakikita mo yung kabutihan ng Diyos sa puso mo, mas gusto mo na lang na magpatawad sa kanila kaysa mamuhi ka sa kanila. Kasi wala ng panahon, hindi na biro-biro itong nangyayari. Katulad ng mga napapanood nyo sa mga TV, di ba? Pwedeng wasakin ng Panginoon anytime pag gusto niya. No, hindi ko sinasabing hindi pwedeng magbago ang ano ng Diyos. Kasi pag firm kasi ang ano salita ng Panginoon eh. 'Di ba? Kasi kung baguhin man ng Diyos yung isip niya, wala tayong question doon kasi Diyos siya. Karapatan niya 'yon. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya pwedeng magbago kasi maraming beses na binago ng Panginoon yung desisyon niya. 'Di ba? Maraming beses sa Bible na binago niya. No po, but hindi lang to destroy. Na po, meron ding mercy si God, may grace siya. Amen. Pero bago gawin ng Diyos yan, paulit-ulit, no, kahit sa Israelita, paulit-ulit niyang binibigyan ng pagkakataon pag hindi na talaga dinedestroy niya, and he will always restart. Hindi natatakot ang Diyos na magsimula mulit, katulad mo at katulad ko. Minsan kasi tayo, di ba, pag nahulugi na tayo sa negosyo, ayoko na. Pag na-fail tayo, ayoko na. No, God is not like that. Lagi siyang willing mag-restart kung kailangan magsimula ulit. Babaguhin niya yon. Lahat is new. Kaya nga, di ba tayo, nung tumanggap tayo sa Panginoon, everything is new. All is gone. Kaya nung tumanggap ka na born again ka, kapatid, lahat ng kasalanan mo noon, pag tinanggap mo si Jesus Christ ng buong puso mo, buong kaluluwa, everything, all is gone. Walang kahit anong kasalanan na hindi kayang hugasan ng pulang dugo ng Panginoon.
Amen? Kaya kapag sinabi ng Panginoon sa atin, may mga sinabi siya ng mga bagay na po minsan hindi niya yon miniment. Hindi yun yung laman ng puso niya talaga. No po? Minsan, sinasabi niya yon na yun ang gagawin niya sa'yo kasi alam niya na kaya mong magbago, Kuya Raymond. Na kaya mong magbago, Tita Annalisa. Na kaya mong magbago, Beverly. Kaya niya sinasabi yun. Katulad ng ginawa niya sa Ninibe. 'Di ba? De-destroy ko kayo! 'Di ba? Sabi niya, ide-destroy ko kayo. Pero hindi yun ang totoong laman ng puso niya kasi gusto niya lahat tayo maligtas. Kaya sabihin mo to sa sarili mo, don't take God for granted. Hindi dahil mabuti ang Diyos, don't take any opportunity for granted. Lahat ng pagkakataon na binabigay sa iyo at sa akin ng Panginoon, huwag mong iti-take for granted. Kasi kapag ganun ang puso mo at isip mo sa Diyos na, Lord, ayoko malapastangan ka. At ayokong yung biyaya mo sa akin, yung kabutihan mo sa akin, maruwin ko ng ganun lang dahil sa mga bagay na mali kong desisyon. Lord, andito ako. 'Di ba? Nagsisisi sa'yo sa harapan mo. Pag ganun ang ginawa mo, immediately makikita mo yung puso mo. God will change. Magdi-decide siya talaga, 'di ba, sa mga bagay na hindi niya magagawa sa iyo kasi nangako ang Diyos. Kapag nangako ang Diyos, gagawin ng Panginoon. Walang pangako siya na hindi niya gagawin. Amen. Yun yung mga seeds na tinanim ng Diyos. No? Mababago natin, mapiplease natin ng Panginoon. Amen. Kaya nga yung 30 days na prayer, 30 days na kung hindi po kayo nakapag 30 days at nakikita niyo na may sarili niyo laging nananalangin, nagma-meditate sa salita ng Panginoon, you also accomplish the 30 days. Na po. Pero yung mga prayer point ng 30 days na yun, balikan niyo po sa prayer warriors, isama niyo sa prayer niyo. Yung 30 days na yun doon. Kundi niyo na Na po. Kasi ang Diyos po, concerned siya sa changes natin. Concerned siya sa changes mo at sa changes ko. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon, mabago tayo. Amen? So naniniwala ako prophetically, this April is the month of multiplication. Lahat ng problema nyo, naniniwala ako, maririnig ko lahat ng testimony ninyo na naganap yon in the mighty name of Jesus. Lahat ng desire ng puso ninyo, magaganap yon in Jesus' name. Amen? So let's go po sa topic natin. Genesis 8:14 hanggang 20. Amen? Genesis 8 po, 14 hanggang 20. Andiyan na po ba si Ate Jane? Ate Jane, nandyan ka na ba? Amen po, sis. Genesis 8:14 to ano nga po, sis? 20 po. Amen. Sige po. Tayo po ay magbasa sa salita ng Panginoon. Genesis 8. Hanggang 22 po pala, ate. Amen po. Sige po. Sabi po dito, verse 14. Nang ika-27 araw ng ika-2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Verse 15. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa at pati sa mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayon din, sunod-sunod nang lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kanilang mga uri. Verse 20, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyong ito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko na lilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggang naririto, buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit ang tag-araw,
tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw ay gabi, hindi na mapapatid. Amen po. And, so ano mang season ng buhay mo ngayon, ano mang dumaan na season ng buhay mo, alam ko hindi naging madali para sa'yo. Pero dahil sa tulong ng Diyos, nandito ka ngayon. Amen? Na po, ganun din sa kwento ni Noah. Na po, so makikita natin doon, na po, yung wisdom, na po, na nangyayari sa buhay natin. Sa bawat storm ng buhay natin, na minsan nauulit, na po, may mga ups and down tayo sa mga buhay natin na nangyayari po. Pero walang taong gustong, 'di ba, lagi tayong dumaan sa ganong klase. Amen? Ng bagay na paulit-ulit. Kaya minsan, pag na-convict ka, sasabihin mo sa sarili mo, sandali lang. Bakit pa ulit-ulit yung ganitong nangyayari sa buhay ko? 'Di ba? Hindi dapat 'to nangyari sa akin. Amen? Kapag lumalakad ka sa presensya ng Diyos, hindi yun dapat nangyayari sa'yo. Dapat may wisdom ka na alam mo kung anong karapatan mo bilang anak ng Diyos. Kaya, sabihin mo sa sarili mo na dapat different yung nangyayari sa'yo. Amen? Kaya, minsan po, madalas, di ba? God is upset. Na-upset natin talaga ang Diyos. Na po, sa lahat ng mga ginagawa natin. Everyone has offended God. Walang kahit sino sa atin ang hindi nakakapag-upset sa Panginoon. Amen? Kaya nga, that is the reason why God, our Father, gave Jesus to us. Na po? Sa hindi nakakaunawa, na po, yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kasi naa-upset mo siya, naa-upset ko siya, na-o-offend mo siya, at na-o-offend ko siya. Every one of us offended God. Amen? At kailangan ng Panginoong Diyos Ama ng reconciliation sa iyo at sa akin para sa Kanya. Okay? Kaya mahalaga yung pinag-uusapan natin. Unawain niyo pong mahalagang ito. Na po, alam kong marami kayong mga mensaheng napapakinggan, but this is message of the Lord. Na po, inspirasyon ng Diyos. Every single person has offended God. Kaya nga makikita natin si Tatay Job, di ba? Nauunawaan ni Tatay Job na everyone offended God. Di ba? Kaya di ba kung sumasali kayo sa spiritual mentoring tuwing umaga, natapos natin ang kwento ng Job, nakita nyo doon, God, di ba? Si God, si Tatay Job, kung paanong naging mabuti ang Diyos kay Tatay Job in the hard way. Ikaw kapatid, naranasan mo na ba? Anong season ng buhay mo ngayon in a hard way, pero hindi ka pinabayaan ng Panginoon? Kaya nga, nung panahon na yon, Tatay Job, make sure na nako-cover niya, di ba, yung mga anak niya. Kasi tayo, concerned tayo sa pamilya natin. Aminin natin din ninyo, concerned tayo sa pamilya natin. Sa mga anak natin, concerned tayo. They are our Jerusalem. Amen? Make sure ni Tatay Job na nako-cover niya yung anak niya, nako-cover niya lahat ng sin against God. Against God, na po. Kaya make sure you don't offend God. Make sure. Na po, na sa bawat araw po na ginagawa natin, na po, na nagagawa nating humingi ng tawad sa Diyos before God. No, bago pa i-correct tayo sa every wrong natin. Dahil, nako kapatid, pag kinorek ka ni Lord, thanks God, kasi habang nandito pa lang tayo sa mundo, may consequence na tayo. And minsan, kapag kinorek ka ng Diyos, ibubulgar niya talaga. Sabi ng Bible, walang lihim na hindi nabubunyag. Wala pong lihim na di nabubunyag. Bubuklatin po ng Diyos lahat yan para lang ayusin niya yung buhay mo at buhay ko. Dudurugin ka talaga ng Panginoon. Amen? At don't worry about people. Ano po, based on my experience, sasabihin ko po sa inyo, don't worry about people. They are irrelevant. Pag sinabing irrelevant po, minsan wala sila sa point. Ano po? After all, di ba? Hindi ka naman nabubuhay para sa kanila.
Hindi ka nabubuhay para sa kanila. Sino pong nabubuhay dito para sa ibang tao? Amen? Kasi pag gano'n ang buhay na binubuhay mo, hindi ka nabubuhay para sa Diyos. Amen? Pero hindi ko sinasabing walang nabubuhay. Hindi ko sinasabing nabubuhay ka para sa sarili mo. Amen? At di ko rin sinasabi na mabuhay ka para sa sarili mo. Dahil walang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Kailangan mo mabuhay para sa Diyos, para tama ang dahilan mo kung bakit ka nabubuhay. Amen? Kaya nga, yung way, yung metric na paglakad natin, na ba po? Even ang mga tao sa paligid natin makakapagbigay ng advice sa'yo. Na po? Lagi mong alalahanin ng Panginoon. Kahit ang mga tao sa paligid mo nakakapagbigay ng advice sa'yo, lagi mong alalahanin si God. Remember God always. Na po? Kasi yung mga tao minsan, ang gusto nila, mag-walk ka sa shoes nila. 'Di ba? Kaya nga minsan sinasabi, why don't you walk in my shoes? 'Di ba? Pero hindi naman biblically yun. 'Di ba? Opinion lang po yun ng tao. 'Di ba? Na lumakad ka, ba't di mo subukang lumakad sa sapatos ko para alam mo? Kapatid, kaya ka nga dyan pinalakad ng Diyos eh, kasi para sa'yo yan, hindi yan para sa akin. Tama ba, Kuya Lindon? 'Di ba? Sapatos mo yan eh. 'Di ba? Alam ng Diyos na yan lang ang limitasyon mo. Alam ng Diyos na yan ang kaya mo. Kaya ikaw ang lumakad dyan, hindi ako. Tama? 'Di ba po? 'Di ba? Kaya wag mong sabihin na, bakit Beverly, ba't di mo subukan na lumakad sa ano ko? Ako may sakit, ganito ako, ganyan-ganyan ako. Lumakad ka kaya sa sitwasyon ko, kapatid. Kaya ka nga dyan pinalakad ng Panginoon kasi alam ng Diyos na kaya mo yan. Amen? Kaya wag tayo mabuhay sa salita ng mundong ito. Walk in my shoe, no. Hindi ako lalakad sa shoes mo kasi that's not my shoe. Amen? Suotin mo yung sarili mong sandalyas, kapatid. Susuotin ko yung sarili kong sandalyas. Kasi yun yung binigay sa akin this season ng buhay ko. Amen? Hindi po ako brutal magsalita. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Na yung buhay mo, hindi ko pwedeng maging buhay. At yung buhay ko, pwedeng hindi mo rin maging buhay. Amen? Iba-iba po tayo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. But you are called. Naman po, tinawag tayo ng Panginoon para lumakad under Jesus covering. Amen? Para lumakad tayo under Jesus recovering. Pinapalakad tayo ng Panginoon para makover tayo ni Jesus sa lahat. Pakimute po, Ate Fabrin. Di ba? Kailangan mong lumakad sa covering ni Jesus, hindi sa covering ng shoes ng ibang tao o damit ng ibang tao o opinion ng ibang tao. Amen? So, wag kang ma-carried away po o magpa-impress o ma-impress sa ibang tao. Amen? Kung, kung banal na impression yan, pwede. Di ba? Kung banal na paghanga yan, pwede yun. Kasi gusto mo ring makaabot kung nasan sila ngayon. Amen? Pero yung opinion ng ibang tao sa buhay mo, yung dideclare nila hanggang dyan ka na lang, no way. Di ba? Hindi, huwag mo tatanggapin yun. Kasi the moment you care about what people say, ito lang po yung natutunan ko sa buhay ko based on my experience. The moment na mas pinahalagahan mo yung sinabi ng ibang tao sa'yo o ng mga tao sa'yo, they are your God. Sila yung ginagawa mong Diyos mo. Hindi sila yung Diyos mo. Your opinion sa akin, Kuya James, is your opinion. Kaya nga tinawag yun na your opinion, di ba? Di ba po? Kaya nga tinawag yun na your opinion. Kasi hindi yung opinion ko, your opinion. So keep your opinion. No? Kung yun yung akala mong mawawasak yung pamilya ko, di ba may mga taong ganyan ang tingin sa atin eh. Di ba? Hanggang dyan ka na lang, di ka na makakatapos. Oh, ganyan yung sitwasyon mo, James. Wala kang pakinabang, wala kang kwentang tao. Opinion mo lang yon. Pero hindi yun yung sinasabi ng Diyos sa'yo, Kuya James. Kasi ang sabi ng Panginoon, you are under my cover, anak. May magagawa ka. May magagawa ka.
Amen? Kaya kung hindi opinion ng Holy Spirit yung sinasabi natin, wag nating sabihin. Amen? Kaya nga sabi po ng Panginoon sa salita niya, doon sa binasa ni ate, di ba? Fruitfulness have been seasonal for your life. Sa verse 17 po, na po? Sa verse 17, pakiulit nga po ate sa Tagalog. Verse 17 po. Amen po. Sabi po dito sa verse 17, palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. Amen po, sis. Amen. Fruitfulness, di ba? Hayaan mo sila. Fruitfulness po. Fruitfulness has been seasonal. After ng 40 nights at 40 days, mga kapatid, na bagyo. Di ba? Yun yung season ng rainy days. Kaya nga po yung yung ating 30 days na sinabi ko po sa inyo, hindi ko lang yun basta sinabi. Yung 30 days na rain, di ba? Fresh rain ang pamagat po ng ating 30 days meditation, 30 days po ng prayer. Ang binigay sa akin ng Lord doon, fresh rain, anak. Kung bakit kayo magme-meditate ng 30 days at magdadasal ng 30 days, yung mga prayer point na binigay ko sa inyo, hindi po yun basta prayer lang. Makikita nyo po yung kaibahan ng mga prayer na yon araw-araw sa 30 days na binigay. Kaya kung hindi nyo po nadasal yung 30 na yon, yung 30 days na yon, from day 1 to 30, wala pong masamang balikan nyo. Isama lang po ninyo sa prayer ninyo. Sama nyo lang po. Know the difference. Huwag tayong laging repeat ng mga prayer natin na parang sira ng plaka yung prayer natin. Huwag yung paulit-ulit na lang na prayer. Kasi kahit siguro hindi yung katulad ng ibang prayer na paulit-ulit na sinasabi natin sa ibang mga church ang dinadasal mo, baka nagiging scriptural na lang yung prayer mo din. Paulit-ulit na lang din. Amen. Dito, tinuturuan po tayo ng Diyos na magmalasakit, magdasal din tayo sa iba. Amen. And even lalo na yung sarili natin. Because that's your kingdom. Amen. So this time, dito sa sinabi niya, after 40 nights and 40 days po ng bagyo, no? Gusto ng Panginoon maging fruitfulness naman yung season ng buhay na yon. Mag-multiply yung season ng buhay na yon. Yun din yung gusto ng Diyos sa'yo. Ngayon. Amen? Hindi intensyon ng Panginoon na dumating ka sa mga pain na yan. May mga bagay na hindi ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng sakit na yan, kundi tao. May mga nanakit sa'yo na hindi gusto ng Panginoon na saktan ka nila. Pero kailangan mong pagdaanan para magkita yung fruit mo. Para makita yung fruitfulness mo. Para makita na nagmumultiply ka. Hindi gusto ng Diyos na nilalait ka. Hindi gusto ng Diyos, hindi galing sa Kanya yon na naghihirap ka. Hindi gusto ng Diyos na sinasaktan ka ng ibang tao o ng mga mahal mo sa buhay. Hindi niya yun gusto. That's not His intention. Hindi yun galing sa Diyos. Pero pinahintulutan niya yun. Kaya nga si God nag-sorry. Di ba? He sorry to Noah. Nag-regret talaga ang Diyos. Diba? Sa Genesis 6, makikita nyo, God regret kung bakit ginawa niya pa yung tao, diba? Bakit panilikha tayo, diba? Pero after Noah released the animals, nirelease niya, pinalabas niya immediately. Ano pa yung ginawa niya? Pabasa nga po sa verse 20. Ate Jane, magkaalis dyan, verse 20 po. Ano yung ginawa Amen po, sis. ni Noah? Amen. Sabi po dito, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Amen po, sis. Nakamute ka po, sis. Ay, wala. Oh, nakamute po ba ako? Na-mute po ba ako? Apo. Amen. So praise God po. Purihin po ang Panginoon. Immediately
After siya nag-release ng mga animals, ni-release niya, 'di ba, yung mga hayop, pakawalan mo, Noah. Pakawalan mo. 'Di ba po? Ano yung ginawa niya? Altar. Para kanino? Para kanino? Para sa Diyos. So, kailangan natin ng altar, kapatid. Hindi lang niya pinraise si God. He immediately built an altar. Napakahalaga ng altar. Hindi ko sinabing mag-build kayo ng altar na ano po, hindi, na maging spiritual kayo, na maging ano po, para kayong mga religion na ano, hindi ganun yung sinasabi ng Panginoon dito. Unawain niyo po, by your spirit ngayong oras na to, kung ano yung altar na sinasabi sa'yo. Pag sinabing altar, ito po'y nagre-represent. Ano po? May nire-represent ka dito sa altar na to. May inaalay ka sa altar na to na nagsusustain kung bakit binubuksan ng Panginoon yung mga pintuan, bintana ng kalangitan kasi may inalay sa altar na to. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Alam nyo ba na binibisita tayo ng Panginoon araw-araw? Binibisita ka ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Hindi niya sinasabi sa'yo, hindi niya sinasabi sa akin ngayong oras na ito na mag-build ka ng altar. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Unawain niyo pong mabuti lang yung sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. Maging matalino ka sa pagbibuild ng altar sa harap ng Diyos para masustain yung buhay mo. Para masustain yung bawat visitation na ginagawa sa ng Diyos kasi binibisita ka ng Diyos araw-araw, kapatid. Ano yung nakikita niya sa altar mo? Alam niyo, naniniwala po ako, na si Adam tsaka si Eve, si Adam tsaka si Eva po, hindi sila nag-build ng altar. Hindi sila nag-build ng altar para sa Panginoon. Ginawa lang nilang teritoryo, po, yung Garden of Eden. Kaya hindi na-sustain yung kanilang spiritual. Lumakad lang sila ng physically. Po, kaya natangay sila ng kanilang sariling laman. Amen? Kasi hindi sila nabuhay spiritual. Kaya naniniwala ako. Kaya hindi na-sustain yung garden na yon. And praise God! I praise the Lord. Kasi hindi nila na-sustain yung garden na yon. Dumating si Jesus para sa'yo at para sa akin. Amen? Kaya ano bang point ng buhay? Ang point ng buhay, kapatid, is when you live in the presence of God. Kaya how you live in the presence of God, yun yung pinag-uusapan natin. Diba? From the season na hinihimay-himay natin yung salita ng Panginoon, maniwala kayo, balikan ninyo from the day one. Sunod-sunurin nyo yung mensahe na yun. How to live in the presence of God. Kasi yun yung mahalaga. If you don't live in the presence of God, kapatid, para kang hindi nabuhay sa mundong ito. Kaya nga sabi ni Tatay David, I will dwell in the presence of God. Diba? You and I supposed to dwell in the presence of God. Because life without the presence of God is not life at all. Kapag hindi ka nabuhay sa presensya ng Panginoon, ang buhay na yan ay hindi talagang buhay na matatawag. Amen? Kaya nga si Tatay Jacob, si Jacob ko, alam nyo, hanapin nyo yon, yung nakatulog siya nakatulog siya nung umalis siya, pinaalis siya ng nanay niya dahil ninakaw niya yung birthright po ng kanyang kapatid. Po? Kaya sabi ko nga sa inyo, magbabasa kayo ng Bible. Yung birthright ng kapatid niya, ninakaw niya, pinaalis siya ng nanay niya, pumunta ka muna dun sa uncle mo, doon ka muna mag-stay. Nakatulog siya sa Israel. Po? May inuunanan siyang bato doon. Napanaginipan niya na yung palang Israel is pintuan po ng langit. Doon bumababa at umaakyat yung mga anghel. Amen? Alam niyo ba, pagkagising niya, nung nalaman niya yon, po,
At sinabi sa kanya ng Panginoon, kinausap siya ng Panginoon doon, na po, you suppose, sabi niya, kailangan mo angkinin itong Israel na to, parang ganun yung ano sa kanya sa panaginip niya. Kaya nga nung kanya, pero alam niyo po kung ano yung ginawa niya doon na hindi ko makakalimutan? He built the altar din. Alam niyo ba, lumayas siya sa bahay nila, kung mababasa niyo po yung Bible, ang dala niya lang langis. Kaya nung napanaginipan niya yon, yung bato, tinayo niya doon, sabi niya, babalikan ko to. Dala niya langis. Nag-build agad siya ng altar. Amen? Kaya nga, Israel is the promised land ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi nyo pwedeng tibagin yun. Walang kahit sinong tumibag nun. Pag sinabi, kaya tingnan nyo, kahit na nababalitaan nyo, na ginegera, di ba? Ang Israel, napasuko ba nila ang Israel? Napabagsak ba hanggang ngayon po? Di ba? Kahit sino magtulong-tulong sa Israel, dahil yun ang covenant ng Diyos. Hindi pwedeng mabiyak yon. Hindi pwedeng mabuwag yon. Israel is the promised land. Yun pa rin hanggang ngayon ang pintuan, maniwala kayo, ng kalangitan. Doon pa rin sa Israel. Yung bato na tinayo noon ni Tatay Jacob, akala mo ba mabubuwag yung altar na yon? No, that is the promise. That is the covenant of God. Minsan hindi naintindihan ng tao kung ano yung tinatawag na altar. Amen? The greatest sacrifice was offered on the mountain. Ang pinakamahalagang sakripisyo na inoffered kay Jehovah God ay inoffer sa bundok. Yun yung dahilan kung bakit may Jesus. The reason why Jesus offered sa yung sakripisyo. Kasi gusto ng Panginoon i-sustain ka. Sa lahat ng sitwasyon mo sa buhay mo, gusto ng Diyos i-sustain ka. Yun yung desire niya. Kaya kung di mo naiintindihan kung ano yung sakripisyo na yun, kailangan mong maintindihan para makalakad ka sa presensya ng Panginoon. Kaya every time na kailangan mo ng forgiveness, wala ka na kailangan i-offer na sacrifice dahil wala nang another sacrifice na ibibigay. We only depend in one sacrifice. Isang sakripisyo doon tayo nakadepende sa altar na yon. And that's the sacrifice of Lord Jesus. Jesus is the ultimate sacrifice. Tandaan niyo po, Jesus is the ultimate sacrifice. Wala nang iba. The Lord Jesus is the ultimate sacrifice. Kaya tayo sumasamba sa Kanya, Ate Jerani. Kaya tayo nagpupuri sa Kanya, Kuya Yolando. Kaya natin siya tinatanggap na Lord and Savior, Nanay Ludi. Kasi wala nang ibang sakripisyo na ilalagay sa altar para masustain ang lahat ng season ng buhay mo at season ng buhay ko, Nanay Selena. Basahin niyo po yung Ephesians 4, 10 hanggang 15. Ephesians 4 po, 10 hanggang 15. Kung sino po available na magbasa. Ephesians 4, 10 hanggang 15 po. Amen po sis. Efeso 4:15. 4 po, 4, 10 hanggang 15. Efeso 4, tapos 4 po ulit sis hanggang 15 or 4 to verse 15 po. Efeso 4 po, 10 hanggang 10 15. po. Amen po. Sabi po dito, verse 10, ang bumaba ay siya ring namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanlilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghilista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang
upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sariling aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan at paglilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Amen po, sis. Amen. Hindi pwedeng maging mas mataas ka sa ulo. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi pwedeng maging mas mataas ang balikat mo sa ulo mo. Nilagay po ng Panginoon, ano sabi? Apostol, propeta, guro, evangelista, pastor. Wala pong nagtanggal ng propeta. Walang nagtanggal ng guro. Walang nagtanggal ng evangelista, pastor. Amen? O apostol. Wala pong nagtatanggal. Si Jesus mismo ang nagsabi na yan ang magtuturo sa atin para lumalim tayo. Para tayong lahat magamit ng Panginoon at hindi na tayo matangay na parang mga bata. Kaya tayo nagpapalalim sa salita ng Panginoon ngayon. Na dapat po maintindihan ng bawat isa sa atin. Na si Jesus ang ulo. At sabi niya, sa pamamagitan ng katotohanan, magkaisa tayo. Amen? Kaya kung hindi po ang dugo ni Jesus ang dumanak, amen, sa trono ng Panginoon sa kalangitan dahil sa kanyang awa sa bawat isa sa atin, lagi tayong magbibigay ng sacrifice sa Diyos. Pero dahil si Jesus ang binigay, the only one and holy Son, nagbugtong na anak ang nilagay sa trono. Kung hindi nyo po naiintindihan kung bakit tayo sumasamba sa Diyos, bakit nating sinasabing Jesus is Lord. Dahil kung hindi siya, walang nagsusustain ng forgiveness. Kasi kung mga baka lang, mga tupa lang, at kahit ano pang hayop ang ilagay nyo sa trono na yan, alam nyo kung bakit hindi sila nagsusustain? Kasi nagre-remain lang sila dito sa mundong ito. Pero si Jesus, being a man and being a God, yung sarili niyang dugo, umakyat sa trono ng langit. Yung binigay, alam niyo po, yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Si Tatay Noah, nung nag-alay siya sa altar, naamoy ni Jehovah God. Diba? Naamoy niya lang yung halimuyak ng inalay sa altar. Pero nung si Jesus yung sinakripisyo ng sariling ama sa bundok ng Kalbaryo na yun, yung Jesus na yun pumunta sa tabi ng ama. Oh, purihin ko, Diyos. Yun yung dahilan kung bakit tayo nasusustain. Yun yung dahilan kung bakit yung presensya ng Panginoon hanggang ngayon, natatamasa mo at natatamasa ko. Yung dugo na inisprinkle na yon, diba? Sa altar na yon, yung dugo ng Panginoon na yon, ang nagpagaling sa'yo at nagpagaling sa akin. Nagpatawad sa'yo, naglinis sa akin. Name it. Kung anong mga bagay ang gusto niyong patawarin sa inyo ng Panginoon. Dahil yung sacrifice na yun, walang sino mang makakatalo doon. Walang kahit anong hayop. Kaya nga, yung mga hayop na inaalay nila noon, na naamoy ng Panginoon, iba po, nung ang bugtong na anak na ang inaalay. Amen?
Dahil yung bugtong na anak na yon, yung dugo na yon, ay umakyat sa kataas-taasan, above, upon the altar of altars. Nilampasan niya lahat ng mga altar. Kasi yung pinakamahalagang altar para makareconcile tayo sa Diyos Ama. Para kahit anong kaklaseng kasalanan mo ang magawa mo, pag tinitingnan niya yung Jesus na yon, yung anak na yon, na inalay. Wala siyang ibang kailangan gawin kundi patawarin ka at patawarin ako. Amen. Kaya nga, nung iniwan si Tatay Noah, di ba, yung boat niya, ano po, nag-alay siya sa Panginoon para matanggap ng Diyos. Tabasa nga po ulit, Genesis po, 20 hanggang 22. Amen. Sis, yung sa Genesis 8 po ba yon? Apo, 20 hanggang 22 po. Amen. Sabi po dito, verse 20 po, sabi, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan. Mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at ay gabi, hindi na mapapatid. Amen po, sis. Amen. Praise the Lord. Hindi na mapapatid. Amen. Kaya, kung makikita nyo, walang mga sa pamamagitan ng mga lindol na wawasak yung ibang bansa. Amen. Purihin po ang Panginoon. No? Kaya, alam nyo po, dapat tayong magpasalamat. Ngayong oras na to, magpasalamat ka kay Jesus. Magpasalamat ka kay Jesus dahil pinatawad niya tayo, dahil siya yung ultimate sacrifice, dahil sa pamamagitan niya may salvation ka, may kaligtasan ka, may reconciliation tayo sa Diyos Ama. Dahil it's all about Jesus. It's all about Jesus. Lahat. Nakakapagpatawad ka kasi ikaw rin pinatawad. Hindi to tungkol sa'yo. It's all because of Him. Amen? Siya yung ultimate na altar. Kaya dapat lumakad tayo, di ba? Sa kabanalan, sa mabuti, di ba? Kaya purihin po ang Panginoon. Dito po ako magtatapos. No? Nag-regret ang Panginoon sa Genesis 6 nung nilikha niya ang tao. Pero dahil kay Jesus Christ, na-reconcile tayo. Amen? Dahil siya yung ultimate sacrifice sa altar. Amen? Ate Jane, basahin niyo po yung Genesis 9, 1 hanggang 17. Dito na po tayo magtatapos. Amen? Amen. Sige po, sabi po dito. Genesis 1 hanggang 9 po, sis. 9 po. 9, 1 hanggang 17. Amen po. Sige po, sabi po dito. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa, at mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halaman, luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito ay maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop, pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao ay nilikha.
magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa mga maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo, kailan may hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha, nagugunaw sa sandaigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Amen po. Amen. Praise the Lord. Kaya tuwing nakikita niyo po ang bahaghari, lagi kayong magpapasalamat. Kasi ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Amen. At ang pangako na yun, yung bugtong na anak na sinakripisyo din ng Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos sa oras na to. Pasalamatan po natin si Jesus na siya yung ating Panginoon, na talagang grabe, hindi ko maiwasang hindi ako iiyak tuwing makikita. Kahit napapanood lang po yung Passion of Christ, kung paano yung ginawa sa kanya, wala pa tayo sa ganun, mga kapatid. Wala pa tayo sa ganung kalingkingan. Kaya, kung bakit ka nabubuhay, mabuhay ka para sa Panginoon. Amen. Yung mga tao sa paligid natin, katulad ng pangako kay Noah, binless tayo ng Diyos. At kapag binless ka ng Panginoon, hindi niya pwedeng bawiin yon. Kailangan mong lumakad sa prophetic act. Kailangan mong maniwala sa pangako ng Panginoon na to na hindi ka lang ganyan. I-rebuke niya yung mga taong negatibo kasi ang Diyos ang nangako sa iyo. Hindi na kailanman, sabi niya. Sa lahat ng tao, kapatid, sinabi niya po, lahat ng tao, sa lahat ng tao, sa sandaigdig. Napakalinaw po nun. Napakalinaw nun. You are blessed. You are blessed. Amen? Huwag mong isiping hindi ka blessed. You are blessed. Amen? So tayo po'y manalangin. Manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Marami pong salamat, Panginoon Jesus. Maraming salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga lugar na tinungtungan ng aming mga paa. Salamat sa simula ng taon na to, Panginoon, hanggang sa kasalukuyan po, Ama. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na patuloy mo kaming hinuhubog. Patuloy mo kaming tinuturuan. Patuloy mong pinapakita sa amin yung the best na dimension, Panginoon, ng spiritual at physical na aming pamumuhay. Salamat, Panginoon, sa mga kakulangan namin. Salamat, O Diyos, sa mga detalye ng buhay namin, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa bawat limitasyon na binigay mo sa amin na nakita namin, O Diyos, ang kabutihan mo sa pamamagitan ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa bawat detalye, Panginoon ko, na pinaunawa mo sa pamamagitan ng mga bagay, Panginoon, na nagaganap sa aming mga buhay, mabuti man o masama, Panginoon. Sa mga bagay na even hindi namin naiintindihan, Panginoon ko. Nagpapasalamat kami sa lahat ng nararanasan namin na frustration, sa lahat ng pressure, Panginoon ko. Pinasasalamatan namin yon, Panginoon, na parang minsan pakiramdam namin nakadarang kami sa apoy, sa lahat ng sakit, Panginoon. Sa lahat ng pagsubok, Ama. Minsan nararanasan namin para kaming nasa kulungan. Pero Lord, salamat kasi naranasan namin to sa mundong ito. Na alam namin kung saan kami tumatayo. Salamat, Lord. Dahil naranasan namin at naramdaman namin sa mundong ito na kaya mong i-turn lahat ng bagay, Panginoon, kung patuloy kaming magtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mong mabuti sa aming buhay.
Salamat sa mga in-employ mo, Panginoon, na mga trabaho, Panginoon, sa aming mga buhay at mga bagay, Panginoon, na dumating at nawala sa aming buhay. Salamat. Even sa mga bagay na hindi namin naiintindihan, salamat. Salamat sa mga struggle, Panginoon, na naranasan namin sa mga nagdaang buwan mula pa January hanggang ngayon. Salamat, Panginoon, na even hindi namin nakikita yung mga bagay na nag-aantay sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng anxiety, sa lahat ng takot, Panginoon, Lord, na pinatunayan mo, Ama, na hindi kami dapat matakot at hindi kami dapat mag-alala sa bawat araw namin. Salamat na ginamit mo tong mga to para mabuksan yung aming mga mata na lagi naming iset sa'yo, na mag-focus kami sa'yo, Panginoon. Lord, ikaw ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Wala akong ibang kayang sabihin sa'yo ngayon, kundi salamat. Salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo. Salamat sa mga bagyo ng buhay namin. Salamat, Panginoon, sa mga apoy na nagpo-purify sa amin, Panginoon, at minomolde kami sa kung anong shape na gusto mo sa amin bilang mamamalayok, Panginoon ko. Kung paano hinuhubog mo kami. Salamat sa mga struggle, salamat sa mga battle, Panginoon, na sinamahan mo kaming lumaban. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Salamat na naranasan naming lumakad, na ma-experience ka sa buhay namin. Salamat sa mga warning mo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Salamat sa makapangyarihan mo, Panginoon, sa sovereignty mo, Panginoon, sa lahat ng kamanghamanghang bagay na ginawa mo sa aming buhay, sa mga tao, sa mga mahal namin sa buhay pag nakikita namin sila. Salamat, Panginoon, sa mga panahon na even nakukonfuse yung aming mga utak kung ano yung nangyayari sa amin sa mga masasakit, sa mga kahirapan, Panginoon, Lord, sa mga limitasyon, Panginoon, na pinahintulutan mo para malaman namin that you are unlimited. Salamat sa lahat ng ito. Salamat na pinakita mo sa amin na dakila ka, na makapangyarihan ka, Panginoon, na walang sino man, Panginoon, na makapapantay sa kadakilaan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagkokontrol sa lahat ng bagay. Salamat sa mga bagay na inalaw mo sa buhay namin, Panginoon, kung paano kaming magsisimula, Ama. Lord, salamat, Panginoon, na binuksan mo yung aming mga mata sa oras na to, Panginoon, kung ano ang nakasakripisyo sa altar na yun na hindi kahit kailan mabubuwag. Kaya kahit anong bagay, Panginoon, Lord, malalaman namin simula sa araw na to kung paano ka namin mapiplease. Hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya namin, kundi sa pananampalataya namin sa Diyos at bugtong na anak na sinakripisyo sa bundok ng Kalbaryo na yan, Panginoon, na dumanak ang dugo, Panginoon, at ngayon nakaupo sa kaharian mo, sa trono mo, Panginoon. Lord, tinatanggap namin na Panginoon ka, ang sarili namin tagapagligtas na aming mga buhay. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa awa mo. Salamat sa justice mo. At salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, para sa amin. Salamat sa correction. Salamat sa conviction. Salamat sa lahat ng bagay, Panginoon, ng kabutihan mo. Salamat sa perfection mo, Panginoon. Salamat sa righteousness mo. At salamat sa oras na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Nabigyan pa kami ng pagkakataon. Salamat, Panginoon, na yung mukha mo, Panginoon, na magliliwanag sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat na hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, at pasasalamat namin pagpapakumbaba, Panginoon, ng buong puso sa iyong bugtong na anak. Salamat, Panginoon ko, na dakila kang Diyos, na ikaw ang nagkokontrol ng lahat ng bagay sa buhay namin. Salamat sa salvation ng buong pamilya namin. Salamat sa kagalingan ng mga sakit namin, Panginoon. In the mighty name of Jesus, your holy Son, your only Son, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray and we thank God.
Amen and amen. Purihin po ang Panginoon, and to God be all the glory. Glory, glory, glory to God po. Salamat po and God bless po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Salamat sa pagsalo, Ate Billie Jean. Talagang thank you, Lord. Di po ba talagang sa mga oras na ito, no, talagang karapat-dapat po talaga nating pasalamatan. Amen, ang ating Panginoon. Tunay po, no, talagang kumbaga, walang mga matang hindi tutulo ang luha. Amen. Once na maranasan po talaga natin yung presensya ng ating Diyos.